Wala akong obligasyong pagsilbihan ka. Kung ganon tapos na rin ang buwan ng allowance na alaban pitinsan, dahil wala rin naman akong obligasyong buhayin ka. Ma, iyan ang mga salitang binitiwan ng biyenan kong si Lourdes pagka-uwi ko mula sa magdamag na overtime. Ang nasa hapagkainan, mga tinik ng galunggong at isang malamig na bahaw. Mapait akong ngumiti at sumagot. Kung ganon tapos na rin ang buwan ng allowance na ali 15 hanal, dahil wala rin naman akong obligasyong buhayin ka ma. Ang hindi nila alam ang BGC high-rise condo na kanilang minamaliit at pinakikinabangan na akala nila'y isang murang corporate lease mula sa kumpanya ay pag-aari ko binili ng sarili kong pera. At ito na ang simula ng aking malupit na paghiganti na tatapos sa 3 taon kong impyerno. Ang matamis na paghiganti ng isang manugang na nagpasya nang bawiin ang lahat dahil sa isang pangungusap ng kanyang biyenan. Pindutin ang subscribe at like para sa isang mapayapang kinabukasan. Ang mga gulong ng aking sasakyan ay huminto na sa basement parking ng isang luxury condominium sa BGC. Nang patayin ko ang makina, binalot ng katahimikan ang loob ng sasakyan. Tanging ang pagod kong paghinga ang naririnig. Ipinikit ko ang aking mga mata, pilit na iwinawaksi ang mga numero at graph na sumasayaw pa rin sa aking isipan. Ang titulo bilang pinakabatang marketing director sa isang malaking korporasyon ay nagbigay sa akin ng suweldong kinaiinggitan ng marami, ngunit katumbas nito ang bawat patak ng aking lakas at kaluluwa. 14 na oras na trabaho, sunod-sunod na meetings, bigla ang business trips, lahat ay naging parte na ng buhay ko. Sa sandaling ito, ang tanging gusto ko lang ay tahimik na pahinga, isang mainit na hapunan at mahimbing na tulog na walang masamang panaginip, ngunit alam ko. Sa pagbukas ng pinto ng unit ko sa 25th floor, ang katahimikan ay isang luho na hinding-hindi ko makakamit. Bitbit ang mabigat na laptop bag, naglakad ako papunta sa elevator. Ang malamig na ilaw ng LED ay sumasalamin sa pagod kong mukha. Minsan hindi ko na makilala ang sarili ko. Pagdating ko sa tapat ng unit, bago ko pa man ma-type ang passcode, dinig na dinig ko na ang ingay ng video games at malalakas na tawanan. Bumuntong hininga ako at binuksan ang pinto. Isang pamilyar na tanawin na sumasaksak hanggang sa aking kaluluwa ang sumalubong sa akin. Sa gitna ng magarang sala, ang asawa kong si Jericho Santos ay nakatutok sa 40-inch TV. Ang mga kamay ay abala sa pagpindot ng controller habang sumisigaw sa tuwa. Nakasuot siya ng komportableng jogging pants, puno ng enerhiya, na parang buong araw lang nagpapahinga. Sa tabi niya sa isang 2-seater sofa, ang biyenan kong si Lourdes ay nanonood ng teleserye sa kanyang iPad at panay ang tesk-tesk. At sa paanan niya, ang hipag kong si Mika ay nakahiga sa sahig, abala sa kanyang live selling sa TikTok. Sa matinis niyang boses, ipinapakita niya ang mga damit na suot niya. Siyempre, ang perang pinambili ng mga iyon ay hindi galing sa kanya. Wala ni isa sa kanilang tatlo ang nakapansin sa pagdating ko. Masyado silang abala sa kani-kanilang mundo. Isang mundo ng saya at walang alalahanin, isang mundong binuo ng aking dugo't pawis. Tahimik kong hinubad ang aking sapatos at inilagay ang bag sa isang sulok. Ang kumakalam kong sikmura ang nagdala sa akin sa kusina. Sanay na ako. Sanay na walang sumasalubong at sanay na ako na lang ang maghahanap ng kakainin pagkatapos ng mahabang araw. Ngunit ang nakita ko sa kusina ngayong gabi ay sumagad sa hangganan ng aking pasensya. Sa makintab na marble countertop, kung saan dapat ay may nakahandang mainit na hapunan, ay may isang lumang aluminum tray. Sa ibabaw nito, isang mangkok ng kanin na malamig at naninigas na. Sa tabi nito, hindi ulam kundi mga tinik na lang ng galunggong na himod na. Walang kahit isang pirasong laman. Para akong iniinsulto. At panghuli, isang mangkok ng sabaw ng sinigang na walang laman. Ilang pirasong lumang labanos at kangkong na lanta ang lumulutang. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Hindi na ito simpleng kapabayaan. Ito ay isang malinaw na pang-iinsulto. Hindi lang sila na unang kumain, sinadya nilang tirhan ako ng basura para ipamukha sa akin kung ano ang tingin nila sa akin sa bahay na ito. Naramdaman ko ang galit na umaakyat sa aking lalamunan. Ano ba ang isinakripisyo ko para sa pamilyang ito? Ano ang isinuko ko para lang sukliang ng ganitong pagtrato at mga tinik ng isda? Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Kinuha ko ang aluminum tray at dinala ito sa sala. Dahan-dahan ko itong inilapag sa center table sa harap ng aking biyenan. Biglang tumigil ang ingay ng video game ni Jericho, ang teleserye ni Lourdes, at ang live selling ni Mika. 3 pares ng mata ang sabay-sabay na tumingin sa akin, at pagkatapos ay sa kahabag-habag na tray sa mesa. Maito po ba ang hapunan ko? Tanong ko sa isang boses na nakapagtatakang kalmado. Sinulyapan ni Lourdes ang tray at pagkatapos ay tumingin sa akin na may pagkadiri. Walang bahid ng hiya sa kanyang mukha. Oo, yan ang para sa'yo. Kung late kang umuwi, dapat magpasalamat ka pa at may natira. Anong gusto mo? Hintayin ka naming lahat bago kami kumain. Wala po akong sinabing hintayin niyo ko.
Pero sana man lang tinirhan niyo ko ng disenteng pagkain. Buong araw akong nagtatrabaho sa labas. Wala ba akong karapatang kumain ng mainit na hapunan? Ang mga salita ko ay nagsilbing mitsa. Malakas na ibinagsak ni Lourdes ang iPad sa mesa, tumayo at dinuro ako. Anong sinasabi mo? Porket malaki ang kinikita mo ganyan ka na kung umasta. Dahil kumikita ka, responsibilidad mong buhayin ang pamilyang to. Pumasok ka sa pamilya namin bilang asawa, kaya dapat alam mo ang lugar mo. Kung late kang umuwi, bahala ka sa sarili mo. Huwag mong asahan na pagsisilbihan ka pa ng biyenan mo. Tandaan mo, to wala akong obligasyong pagsilbihan ang isang manugang. Wala akong obligasyong pagsilbihan ka. Ang mga salitang iyon ay parang malaking martilyo na humampas sa ulo ko. Lahat ng pasensya at sakripisyo ko sa loob ng 3 taon, lahat ng pangarap ko na magkaroon ng masayang pamilya ay biglang nagkadurog-durog. Akala ko kung magsisikap ako, kung magbibigay ako, darating ang araw na rerespetuhin din nila ako. Pero nagkamali ako. Para sa mga taong sanay na tumanggap ang pagbibigay ay hindi kabutihan kundi isang karapatan na dapat nilang makuha. Tiningnan ko siya pagkatapos ay ang walang kibo kong asawa at ang hipag ko na nakangisi na ngayon. Kumukulo ang dugo ko sa galit. Ngunit walang luhang lumabas. Siguro dahil matagal nang natuyo ang mga luha ko. Sa halip, isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa aking mga labi. Natigilan silang tatlo sa ngiti ko. Maging si Lourdes na handa na sanang magbitaw ng isa pang sermon ay natigil. May bahid ng gulat at pag-iingat sa kanyang mga mata. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, kalmado kong kinuha ang cellphone ko mula sa aking handbag. Binuksan ko ang aking banking app. Habang ginagawa ito, hindi ko inaalis ang tingin ko sa namumutlang mukha ng aking biyanan. Pumunta ako sa scheduled transfers at hinanap ang entry na nagpapadala ng alam 1,500 sa account ni Lourdes Santos tuwing unang araw ng buwan. At pinindot ko ang cancel. Isang confirmation message ang lumabas. Are you sure you want to cancel this scheduled transfer? Nang walang pag-aalinlangan, pinindot ko ang confirm. Isang mahinang ting ang narinig mula sa aking cellphone. Isang notifikasyon na matagumpay ang transaksyon. Inangat ko ang aking ulo at lalong lumawak ang aking ngiti. Tinitigan ko si Lourdes sa mata at sinabi sa isang boses na kasing lamig ng aking ngiti, tama po kayo, ma. Wala kayong obligasyong pagsilbihan ako. Huminto ako sandali, pinapanood ang unti-unting pagputla ng kanyang mukha. Kaya simula ngayon tatapusin ko na rin ang obligasyon kong maging personal ATM ninyo. Ang goal 20 muna na allowance nyo kada buwan, opisyal lang, tapos. Para wala na tayong obligasyon sa isa't isa. Ang kwento ng aking buhay, ang kwento ng paghihiganti ng isang asawang sobrang dami ng isinakripisyo ay nagsisimula pa lang. Ang matapang ko bang desisyon ang magbubukas ng bagong kabanata sa aking buhay? O itutulak lang ako nito sa isang mas malupit na digmaan laban sa mga taong pinakamalapit sa akin? Bago tayo magpatuloy, nais kong sabihin na ang kwentong ito ay maaaring naglalaman ng mga elementong likha ng imahinasyon. Ngunit ang layunin nito ay magbigay aliw at bigyang pugay ang kahalagahan ng kasarinlan, dignidad at lakas ng mga kababaihan sa modernong lipunan. Nabalot ng nakamamatay na katahimikan ang silid. 3 taon. Iyon ang haba ng panahon mula nang pumasok ako sa bahay na ito bilang asawa ni Jericho at manugang ni Lourdes. Sa loob ng 3 taon, nabuhay ako sa isang dula na ako mismo ang sumulat. Isang dula ng sakripisyo at isinukong dignidad. Dati inakala ko na kayang pagtakpan ng pag-ibig ang lahat. Na kaya nitong gawing maamo ang isang malakas at independent na babae. Para kusang tumabi at maging anino para lang magnining ang lalaking mahal niya. Pero nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Ang sakripisyo ko ay hindi sinuklian ng respeto. Nagsilbi lang itong pataba sa kanilang kasakiman at pagiging makasarili. Nakaupo ako sa kama, diretso ang likod habang pilit kong hindi pinapansin ang lumalakas na sigaw at kalampag ni Lourdes sa labas ng aking kwarto. Buksan mo to, Andrea. Anong kalokohan to? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para magrebelde? Ang mga katok ay naging malalakas na dagok, ngunit ang lahat ng ingay ay parang hindi na umaabot sa akin. Sa isip ko ang mga alaala ng nakaraan, ang araw kung kailan nagsimula ang trahedyang ito ay dahan-dahang nagpi-playback. Nakilala ko si Jericho sa isang company party. Galing siya sa ibang department, isang lalaking may itsura, mahinahon magsalita at may pagkamahiyain. Iyon ang umakit sa akin, ang kanyang pagiging mahiyain. Sa mundo ng negosyo na puno ng kalkulasyon at panlilinlang, ang kanyang pagiging simple ay parang sariwang hangin. Mabilis kaming nahulog sa isa't isa. Ang pag-ibig namin noon ay totoo, hindi nakabase sa material na bagay. Minahal ko ang kanyang kabaitan, at marahil ay minahal niya ang aking pagiging masigla at desidido. Noon isa akong marketing manager, at siya ay isang rank and file employee. May agwat na sa aming posisyon at sahod,
Pero binulag ako ng pag-ibig at hindi ko iyon pinansin. Nang magpasya kaming magpakasal, nagawa ko ang isang bagay na pagsisisihan ko habang buhay. Mula sa perang pinag-ipunan ko sa loob ng maraming taon, binili ko ang kondo na ito. Isang 3-bedroom unit sa may agwat na sa aming posisyon at sahod, pero binulag ako ng pag-ibig at hindi ko iyon pinansin. Nang magpasya kaming magpakasal, nagawa ko ang isang bagay na pagsisisihan ko habang buhay. Mula sa perang pinag-ipunan ko sa loob ng maraming taon, binili ko ang kondo na ito. Isang 3-bedroom unit sa BGC na may tanawin ng buong siyudad. Isang ari-arian na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Habang nakatayo ako sa bagong kondo na amoy pintura, papuno ako ng pangarap para sa aming kinabukasan. Ngunit bigla akong nakaramdam ng kaba. Paano si Jericho? Ang sahod niya noon ay halos L5 nito lang. Paano siya papasok sa isang napakagarang bahay bilang asawa at haligi ng tahanan? Ang pride ng isang lalaki, alam kong mahalaga iyon. Natakot ako na baka makaramdam siya ng pagkahiya. Kaya dahil sa pag-ibig para protektahan ang kanyang marupok na ego, nagsinungaling ako. Babe, may programa ang kumpanya namin na nagpapaupa ng staff housing sa mga empleyado sa magandang presyo. Swerte na bunot ako. Sobrang mura lang ng renta, mga ilang libo lang kada buwan. Dito muna tayo tapos mag-iipon tayo para makabili ng sarili nating bahay. Sabi ko sa kanya na may ngiti, pilit na itinatago ang kumakabang dibdib. Naniwala si Jericho. Niyakap niya ako. Nang mahigpit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ang galing mo talaga, babe. Hindi siya nagduda. At nang dumalaw ang kanyang pamilya, naniwala rin sila sa kwento. Hinawakan pa ni Lourdes ang kamay ko, abot tenga ang ngiti habang ang mga mata niya ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok ng kondo at ang mga mamahaling kasangkapan. Napakaswerte ng anak ko sa iyo, Andrea. Tingnan mo ang ganda ng buhay ninyo dito. Sa napakamurang upa. At doon nagsimula ang dula. Mula sa pagiging may-ari, naging isa akong maswerteng nangungupahan, at sila na walang ni isang sentimong ambag ay nagsimulang umasta na parang sila ang may-ari. Pagkatapos ng kasal, na promote ako bilang director. Ang sahod ko ay lumobo sa higit 5,000 kada buwan. Pero itinago ko rin ito. Sinabi ko lang kay Jericho na tumaas ng kaunti ang sahod ko, mga 200,000. Natakot ako na baka magulat siya at lalong makaramdam ng pagiging maliit. Gusto ko siyang maging komportable. Gusto kong manatili siyang simple at mabait tulad ng lalaking minahal ko. Akala ko tama ang ginagawa ko. Pero hindi ko alam na ang aking mga lihim at sakripisyo ang magiging pataba para sa isang masamang binhi. Si Lourdes at ang hipag kong si Mika ay lumipat sa amin ilang sandali matapos kaming ikasal. Ang dahilan, kailangan daw may nakatatanda sa bahay. Ang matandang ina ay kailangan ng kalinga ng kanyang anak. Dahil sa tingin ko ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa magulang, hindi ako tumutol. Pero nagkamali na naman ako. Hindi sila dumating para magdala ng saya kundi para magpakasasa. Nang malaman nilang malaki ang kinikita ko, itinuring nila akong gansang nangingitlog ng ginto. Humingi si Lourdes ng alaba, 1.5 milyon yun. Bilang buwan ng allowance. Isang halagang hindi kapanipaniwala para sa isang bahay na may 4 na nakatira. Pero sabi niya kasama na raw doon ang pagkain, bills at ang sahod niya sa pagiging kasambahay. Kahit alam kong ni hindi nga siya nagluluto ng maayos na hapunan, pumayag ako. Ang madalas niyang ginagawa ay manood ng teleserye at mag-online shopping. At ang kaibig-ibig kong hipag na si Mika, pagkatapos graduate sa kolehiyo, ay nagdeklara na kailangan niya ng pahinga para hanapin ang tamang trabaho para sa kanya. Ang pahinga niya ay tumagal ng 2 taon. Ginawa niyang personal na fashion runway ang sala at ginamit ang supplementary credit card na bigay ni Jericho na galing siyempre sa pera ko para sa kanyang walang katapusang shopping. Ang kwarto niya ay puno ng mga designer clothes bag at makeup. Kapag sinusubukan kong kausapin si Jericho tungkol sa kapatid niya, iwinawasiwas lang niya ang kanyang kamay. Bata pa. Yan, hayaan mo na. Ikaw na ang ate. Di ba tulungan mo na lang? Malaki naman ang sahod mo. Oo, malaki ang sahod ko. At dahil malaki ang sahod ko, obligasyon kong pagbigyan ang lahat ng gusto nila. Ang sakripisyo ko ay naging responsibilidad at ang kabaitan ko ay naging katangahan. Sa mata nila ako ay isang maswerteng babae na nakapangasawa ng anak nila at nakatira sa isang murang paupahan. Hindi nila alam na bawat pader, bawat aircon, bawat ilaw sa bahay na ito ay binayaran ng pera ko. Nabubuhay sila na parang mga parasito sa isang host na kanilang minamaliit. Tumigil na ang kalampag sa pinto. Pinalitan ito ng mga mura ni Lourdes at ng pekeng iyak ni Mika. Narinig ko rin ang boses ni Jericho. Pinapakalma niya ang dalawa pero walang ni isang salitang kumakampi sa akin. Palagi siyang ganyan. Isang duwag na nagkukunwaring nasa gitna pero ang timbangan ay laging nakapabor sa kanyang ina at kapatid.
Gumuho na ng tuluyan ang lahat ng ilusyon ko tungkol sa pag-ibig at masayang pamilya. Hindi na ako ang Andrea ng 3 taon na nakalipas. Hindi na ako ang inosenteng babae na naniniwalang kayang lampasan ng pag-ibig ang lahat. Ngayon sa dulo ng aking pasensya na intindihan ko na ang isang mapait na katotohanan ang sakripisyong hindi sinusuklian ng respeto ay isang uri lang ng self-destruction. At masyado ko nang matagal na sinisira ang sarili ko. Panahon na para bawiin ang dapat na sa akin. Hindi lang pera kundi ang aking dignidad at halaga. Ang dula ay dapat nang magwakas at ako ang susulat ng huling eksena. Noong gabing iyon nakatulog ako ng mahimbing. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na hindi ako binangungot ng mga sermon o mapanlibak na tingin ng aking biyenan. Wala na ang bigat ng sakripisyo sa aking mga balikat. Sa halip gumaan ang aking pakiramdam. Nang tumunog ang alarm ko ng 6 a.m., hindi na ako ang pagod na babaeng tatakbo sa kusina para maghanda ng almusal para sa isang pamilyang tamad. Sa halip dumiretso ako sa banyo at nagbabad sa isang mainit na bubble bath. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Hindi na ito ang gusgusin at lukot-lukot na si Andrea. Iba na ako ngayon. Inabot ako ng halos 1 oras sa pag-aayos. Pinili ko ang pinaka-elegante kong designer dress mula sa closet, isang damit na matagal ko nang binili pero hindi maisuot dahil baka sabihin ng biyenan ko na nag-aaksaya ako ng pera. Nag-makeup ako ng maayos, flawless foundation, sharp eyeliner at isang matapang na pulang lipstick. Nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin, ibang babae ang nakita ko. Isang babaeng puno ng kumpiyansa, malakas at alam ang kanyang halaga. Hindi na ako isang anino sa sarili kong pamamahay. Ako ang may-ari ng bahay na ito at panahon na para malaman nilang lahat. Eksaktong 7:30 a.m., lumabas ako ng kwarto, dala ang aking bag. Ang sala ay nakapagtatakang tahimik. Marahil ay napagod sila sa kasisigaw kagabi. Ang mga pinto ng kwarto ng biyenan ko, hipag at asawa ko ay sarado pa. Mabuti naman, walang imik kong isinuot ang aking high heels. Ang tunog ng takong ko sa marmol na sahig ay matigas at malakas. Binuksan ko ang pinto, lumabas at isinara ito ng malakas. Ang vlog ay parang isang deklarasyon ng giyera, ang simula ng isang araw na hindi magiging madali. Nag-drive ako papunta sa isang high-end na restaurant na paborito ko para sa brunch. Umorder ako ng eggs benedict, sariwang orange juice at isang tasa ng mainit na kape. Naupo ako sa tabi ng bintana, dahan-dahang ninanamnam ang pagkain habang pinapanood ang mga taong nagmamadali sa labas. Nakaramdam ako ng perpektong kapayapaan. Ito ang buhay na nararapat sa akin. Isang buhay na pinaghirapan ko na hindi ko kailangang ibahagi sa mga taong hindi karapat-dapat. Nagkaroon pa ako ng oras na magbasa ng ilang pahina ng libro, isang gawin na matagal ko nang isinuko. Samantala sa 25th floor ng kondo, nagsisimula ng magwala ang tunay na bagyo. Malinaw kong nai-imagine ang eksena. Mga 8:30 a.m. lalabas si Lourdes at Mika sa kani-kanilang kwarto, humihikab. As usual, dediretso sila sa kusina, umaasang may nakahandang mainit na almusal. Pero ang sasalubong sa kanila ay isang tahimik at malamig na kusina. Walang amoy ng sinangag, walang mainit na kape, kahit pandesal ay wala. Tanging mga malinis at walang lamang kaldero. Siguradong magwawala si Lourdes. Nasaan ang babaeng yon? Ni hindi nagluto ng almusal. Gusto ba niyang mamatay tayong lahat sa gutom, sisigaw siya. Magrereklamo naman si Mika. Magutom na ko. Paano ako magla-live selling kung hindi pa ako nag-aalmusal? Tapos gigising si Jericho. Titingnan niya ang walang lamang kusina, pagkatapos ay ang nag-aapoy sa galit na mukha ng kanyang ina at kapatid. Nasaan si Andrea? Itatanong niya. Sasagutin siya ni Lourdes. Nagrebelde na anak, umalis na yata. Tawagan mo ngayon din at pauwiin mo. Pero hindi nila ako matatawagan. Dahil kagabi blinak ko na ang numero nilang 3. Dahil sa gutom at galit, mauubos ang pasensya ni Lourdes. Bahala na. Akala ba niya hindi tayo mabubuhay nang wala siya? Ako na ang mamamalengke at magluluto. Akin na ang pera. Ilalahad niya ang palad niya kay Jericho, isang pamilyar na kilos. Pero walang gaanong pera si Jericho. Wala akong cash, ma. Gamitin mo na lang yung card mo. Dito magsisimula ang totoong palabas. Pupunta si Lourdes sa kwarto niya at kukunin ang ATM card na ibinigay ko para sa household expenses. Inaasahan niyang may laman pa itong daan-daang libo. Pero hindi siya dederetso sa palengke. Ugali niyang i-check muna ang balance. Bubuksan niya ang banking app sa cellphone niya. At maninigas. Hindi niya makikita ang inaasahan niyang AL 15.
Sa halip isang malamig na mensahe mula sa sistema ang makikita niya the ala 1500 and scheduled transfer from Andrea Cruz has been cancelled as of now. Sa halip isang malamig na mensahe mula sa sistema ang makikita niya the ala 1500 and scheduled transfer from Andrea Cruz has been cancelled as of 9:05 p.m. last night. Ang itsura niya sa sandaling iyon ay siguradong priceless. Mula sa galit papuntang pagtataka at mula sa pagtataka papuntang purong takot. Ano to, totoo ba to, manginginig niyang sasabihin? Lalapit si Jericho at Mika. At pagkakita sa mensahe, hindi rin sila makapaniwala. Akala nila ang mga sinabi ko kagabi ay dala lang ng galit, mga salitang walang laman. Hindi nila akalain na kaya kong putulin ang kanilang lifeline ng ganoon katindi. Dumating na ang tunay na bagyo. Ang panik sa pamilyang sanay sa pekeng karangyaan ay nagsisimula pa lang, at ito ay umpisa pa lamang. Ang panik sa 25th floor ay mabilis na naging kaguluhan. Nai-imagine ko ang hiyaw ni Lourdes matapos ang ilang sandali. Isang hiyaw na may halong galit at takot. Hindi maaari ang babaeng yon. Ang kapal ng mukha niyang gawin to. Hindi siya maniniwala. Aakalain niyang system error lang. Sa huling hibla ng pag-asa, hahablutin niya ang kanyang handbag, magpapatong ng jacket sa kanyang pantulog at tatakbo palabas ng pinto. Masaan ka pupunta? Hahabol si Jericho at Mika. Pero hindi siya sasagot. Iisa lang ang nasa isip niya, ATM. Tatakbo siya papuntang lobby, paulit-ulit na pipindutin ang elevator button. Ang ilang segundong paghihintay ay parang walang hanggan. Pagbukas ng pinto ng elevator, sisingit siya, hindi alintana ang nagtatakang tingin ng mga kapitbahay. Ang destinasyon niya ay ang pinakamalapit na ATM sa labas ng kondo. Hinihingal siyang darating doon at ipapasok ang card gamit ang nanginginig na kamay. Pipindutin niya ang kanyang PIN. At sa halip na mag-withdraw, pipiliin niya ang balance inquiry. Nagdadasal na sana ay isang numero na higit sa ala 1500 basang lumabas. Pero ang lalabas sa screen ay isang malamig at malupit na numero. Isang numerong parang sampal sa kanyang mukha. Available balance R85. 85 pesos. Hindi sapat para makabili ng disenteng almusal para sa kanilang tatlo. Ang huling pag-asa ni Lourdes ay naglaho na parang bula. Ang katotohanan ay malinaw at masakit. Hindi ako nagbibiro. Tinotoo ko ang sinabi ko. Ang daloy ng pera ay tuluyan ng naputol. Matutulala siya sa harap ng ATM, nakatitig sa screen. Magsisimula ng mairita ang taong nasa likod niya, pero wala siyang maririnig. Tanging ugong lang sa kanyang tainga. At pagkatapos ng pagkahilo, papalitan ito ng matinding galit. Hahablutin niya ang card at tatakbo pabalik sa unit. Ang mukha ay pula sa galit at kahihiyan. Pagdating sa bahay, ihahagis niya ang kanyang bag. Wala na. Wala ni isang kusing. Tinutuo ng bruhang yon ang sinabi niya. Mamumutla rin ang mukha ni Jericho at Mika. Maanong gagawin natin? Magsisimulang humikbi si Mika. Paano na yung pambili ko ng makeup? Yung panggimik namin ng mga kaibigan ko. Si Jericho naman ay hindi mapakali. Siya ang lalaki. Pero ni minsan ay hindi niya prinoblema ang pera sa bahay. Lahat ay ako ang gumagawa. Ngayon na biglang bumalik sa kanya ang responsibilidad, hindi niya alam ang gagawin. At ikaw, anong tinitingin-tingin mo diyan? Sisigawan ni Lourdes ang anak. Ikaw ang asawa niya. Hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong asawa, tawagan mo siya ngayon din. Sabihin mong ibalik niya ang pera, kung hindi huwag na siyang babalik sa bahay na to. Sa utos ng kanyang ina, gumalaw ang natitirang pride ni Jericho. Oo, siya ang asawa, dapat may autoridad siya. Hindi niya matanggap na ang dating masunuring si Andrea ay kaya siyang suwayin. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ako. Sakto naman, kababayad ko lang ng brunch at papunta na sa opisina. Sa screen ng phone ko lumabas ang pangalan, My Love. Napangisi ako. Kailangan ko ng palitan to. Sinagot ko ang tawag pero hindi ako nagsalita. Ang boses ni Jericho sa kabilang linya ay hindi nangungumusta o nakikipag-ayos. Ito ay boses na mayabang at naguutos. Andrea, anong ginagawa mo? Bakit mo pinutol ang allowance ni Mama? Alam mo bang nagkakagulo na dito? Dahil sa'yo, bibigyan kita ng 5 minuto. Ibalik mo ang pera sa account niya. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin sa mangyayari. Pinakinggan ko siya hanggang matapos. Walang bahid ng pagsisisi, walang pagtatangkang umunawa. Pera lang niya at ng pamilya niya ang iniisip niya. Hindi man lang niya naisip kung bakit ko ginawa iyon o kung ano ang naramdaman ko kagabi. Para sa kanya ako ang may kasalanan. Huminga ako ng malalim at sumagot sa isang malamig na boses. Tapos ka na. Kung tapos ka na, ibababa ko na. Busi ako. Ang kapal ng mukha mo, sumigaw siya. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Hindi ko na siya pinatapos. Pinindot ko ang end call button. Pagkatapos pumunta ako sa contacts, hinanap ang pangalan niya at pinindot ang block this caller.
Ganoon din ang ginawa ko sa numero ni Lourdes at Mika. Mula ngayon hindi na nila ako magugulo. Ang katahimikan ko ang magiging pinakamalakas kong sagot at iyon ang lalong magpapabaliw sa kanila. Siguradong tatawag ulit si Jericho at kapag nalaman niyang nakablock na siya sasabog siya sa galit. Pero anong magagawa niya? Pupuntahan ako sa opisina. Hindi niya gagawin iyon. Duwag siya. Hanggang sa bahay lang ang tapang niya. Okay lang. Wala na akong pakialam. Ang sasakyan ko ay umuusad papunta sa isang mataas na gusali. Isang bagong araw, isang bagong digmaan. Buong araw ibinuhos ko ang atensyon ko sa trabaho. Sunod-sunod na meetings pag-aaral ng kontrata negosasyon sa mga kliyente. Sinadya kong maging abala para walang oras na isipin ang gulo sa bahay. Alam kong pansamantala lang ito. Ang tunay na komprontasyon ay magaganap pag-uwi ko mamaya. Pero hindi ako natatakot. Sa halip isang malamig na determinasyon ang dumadaloy sa aking mga ugat. Panahon na para ayusin ang lahat para maglagay ng malinaw na hangganan. Pagkatapos ng trabaho hindi ako umuwi agad. Nag-drive ako papunta sa isang appliance store. Dumiretso ako sa section ng mga smart door lock. Pagkatapos makinig sa paliwanag ng staff, pinili ko ang pinakabagong modelo na gumagamit ng fingerprint card key at passcode. Pagkatapos pumunta ako sa mga ref at bumili ng isang maliit na 2-door ref sapat para sa aking mga pagkain at inumin. Pagkabayad nakiusap akong i-deliver at install ito ngayong gabi. Handa na ang lahat para sa plano ko. Mga 7 p.m. dumating ako sa bahay. Ang hangin sa loob ng kondo ay mabigat at tensyonado. Ang tatlo ay nakaupo sa sala walang nagsasalita. Ang hapunan nila 3 cup ng instant noodles. Nang makita nila ako sabay-sabay silang tumingin. Sa kanilang mga mata may galit puot at kaunting pagkabigo. Si Jericho ang unang tumayo. Lumapit siya sa akin galit ang mukha. May lakas ka pa palang magpakita dito. Saan ka galing buong araw at bakit mo blinak ang numero ko? Kalmado kong inilapag ang aking handbag at tinitigan siya sa mata. Sa trabaho, kung hindi ako magtatrabaho paano tayo kakain? At blinak ko ang numero mo dahil ayaw ko nang makarinig ng mga walang kwentang salita. Wala na tayong dapat pag-usapan. Walang dapat pag-usapan ngumisi siya. Sinira mo ang pamilyang to, tapos wala na tayong dapat pag-usapan si Mama at si Mika. Buong araw na instant noodles lang ang kinain dahil walang pera. Masaya ka na. Hindi mahalaga kung masaya ako. O hindi sagot ko. Ang mahalaga dapat matuto kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Masyado kayong nasanay na umaasa sa iba kaya nahihirapan kayo ngayon. Masasanay din kayo. Ano-anong sinabi mo hindi na nakatiis si Lourdes. Tumayo siya at dinuro ako. Bahay. Tunang anak ko manugang ka lang dito. Sino ka para turuan kami? Umalis ka sa bahay ko. Saan po ako aalis tanong ko? Nakalimutan niyo na po ba? Upa lang po to. At nakapangalan sa akin ang kontrata. Kung may dapat umalis palagay, ko hindi ako yon. Ang mga salita ko ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Natigilan siya. Iyon ang kasinungalingang ginawa ko ang kasinungalingang pinaniwalaan nila sa loob ng 3 taon. Wala silang karapatang paalisin ako sa inuupahan kong bahay. Sakto namang tumunog ang doorbell. Pagbukas ko may 2 delivery men at isang installer. Si Ma'am Andrea Cruz po, delivery po ng ref at installation ng smart door lock. Oo tuloy kayo. Ampa Am Andrea. Ampa Am Andrea Cruz po delivery po ng ref at installation ng smart door lock. Sabi ko at nilingon ang 3 nakatulala. Dumiretso ang installer sa pinto ng kwarto ko at sinimulang tanggalin ang lumang doorknob. Ang 2 delivery men naman ay maingat na ipinasok ang mini ref. Gulat na gulat silang 3. Anong ginagawa mo na utal si Jericho? Nakakrus ang mga braso ko habang hinihintay kong matapos ang installer. Nang matapos sila at umalis hinarap ko ang 3. Kinuha ko ang remote at pinindot ito. Isang click ang narinig mula sa pinto ng kwarto ko senyales na nakalock na ito. Tulad ng nakikita ninyo nagsimula akong magsalita na parang nagbibigay ng speech simula ngayon ang kwartong ito ay aking pribadong espasyo. Walang sinuman ang makakapasok nang wala ang aking fingerprint o passcode. Huminto ako para tingnan ang reaksyon nila. Ang mukha ni Jericho ay namula sa galit. Pakiramdam niya ay inalisan siya ng karapatan bilang asawa at ulo ng pamilya. Itinuro ko ang mini ref. At yan para sa mga personal kong pagkain at inumin. Hindi ko gagalawin ang laman ng malaking ref sa labas. At inaasahan kong walang gagalaw sa laman ng ref ko. At panghuli ang conclusion, napuputol sa lahat ng koneksyon namin sa pera. At ito ang pinakamahalaga. Simula ngayon, kanya-kanyang gastos, kanya-kanyang luto, kanya-kanyang buhay.
Wala akong iambag ni isang piso sa household expenses. Ang bill ng kuryente, tubig, internet at condo dues pagdating niyan sa katapusan ng buwan hahatiin natin sa apat. Kung sino ang hindi makapagbayad ng parte niya, serbisyo niya ang mapuputol. Malinaw ba? Walang sumagot. Para silang mga estatuang bato. Hindi sila makapaniwala na ang dating masunurin na si Andrea ay kayang maging ganito katigas at kalupit. Hindi ko sila binigyan ng pagkaisang matibay na pader sa pagitan ng mundo ko at ng mundo nila. Isang pader na gawa sa sakit, pagkabigo at paghamak. Sa panig ko, kalayaan. Sa panig nila, impyerno, na sila mismo ang haharapin. Ang buhay sa ilalim ng bago kong patakaran ay nagsimula ng may tensyon. Sa mga unang araw, ang hangin sa bahay ay parang nasa isang war zone. Walang putukan pero ramdam mo ang puot. Sa tuwing lalabas ako ng kwarto, ang mga mata nila ay sumusunod sa akin puno ng galit. Hindi nila ako kinakausap at wala rin akong balak na kausapin sila. Nakatira kami sa iisang bubong pero mas malala pa kami sa mga estranghero sa isang boarding house. Sa kabilang banda, ang bago kong buhay ay nagbago para sa ikabubuti. Hindi ko na kailangang gumising ng maaga para magluto o maglinis para sa pamilyang tamad. Mas marami na akong oras para sa sarili ko. Umiiwas ako sa umaga para mag-brunch, magkape bago pumasok sa opisina. Sa gabi, hindi ako umuwi agad. Nag-gym ako, nagpaspa o nakikipagkita sa mga kaibigan. Pag-uwi, iinitin ko na lang ang pagkain na inihanda ko sa mini ref ko. Mga healthy food tulad ng salad, chicken breast, salmon, mga pagkain dati ay hindi ko makain dahil sasabihin ng biyenan ko na magastos. Kumakain ako sa loob ng kwarto habang nakikinig sa music o nagbabasa ng libro. Ito ang aking munting paraiso sa gitna ng impyerno. Ngunit sa labas ng aking pinto, ang mundo ay kabaligtaran. Para sa kanilang tatlo, nagsimula na ang tunay na impyerno. Sa umpisa, pilit pa nilang pinapanatili ang kanilang itsura. Si Lourdes at Mika ay bihis pa rin at nanonood ng TV. Si Jericho ay umuuwi pa rin sa tamang oras, nagkukunwaring haligi ng tahanan. Ibinigay niya ang buong sahod niyang uli-mabalatalawan sa ina niya. Pero para sa isang pamilyang sanay gumastos ng daan-daang libo, ang ileban si Bara ay kakarampot lang. Sa loob ng 3 araw, kalahati na agad ang nawala. Hindi pa rin nawawala ang ugali ni Lourdes na mamili ng hindi tinitingnan ang presyo. Si Mika ay tuloy pa rin sa online shopping at si Jericho ay may gastos pa rin sa pamasahe, lunch at kape. Hindi nila namalayan na ang kanilang pitaka ay hindi na isang balon na walang katapusan. Sa ika-4 na araw, habang nagtatrabaho ako sa kwarto, narinig ko silang nagsisigawan. Mapaano nyo ginastos ang pera? Ilang araw pa lang halos ubos na ang sahod ko, boses ni Jericho puno ng inis. Anong sinasabi mo? Anong malaki ang ginastos ko? Pinamalengke ko lang yon at bumili ng mga kailangan sa bahay. Alam mo ba kung gaano kamahal ang bilihin ngayon? Nanghihinayang ka na ba sa ginagastos mo sa nanay at kapatid mo, sigaw? Pabalik ni Lourdes. Pero, yun na lang ang pera ko. Ngayong buwan kailangan pa nating bayaran ang bills pati ang parte ni Andrea. Sabi niya, kapag hindi tayo nagbayad ipapuputol niya. Eh di ipaputol niya. Huwag mo siyang intindihin. At ikaw, Mika, bumaling si Lourdes sa anak. Tigilan mo na yang kaka-shopping mo. Akala mo ba mabubusog tayo niyan? Manaman, parang kasalanan ko pa. Bawal na bang mag-shopping ang babae? Gusto mong magmukha akong pulubi sa labas. Kasalanan to ni Kuya. Masyadong under. Desaya, kaya tayo nagkakaganito. Hindi nagpatalo si Mika. Nagpatuloy ang sigawan nila ng mahigit 1 oras. Ito ang nangyayari kapag nawala ang host, ang mga parasito ay nagsisimulang magkainan. Nagturuan sila pero walang umamin sa sarili nilang katamaran at pagiging magastos. Simula noon, nagbago ang kanilang pagkain. Wala nang steak o seafood. Puro na lang tokwa, itlog at sa huli, instant pancit canton na lang ang naging pangunahing pagkain nila. 1 linggo na ang nakalipas mula nang ipahayag kong puputulin ko na ang suporta. Ang pagbabago sa bahay ay kitang-kita. Walang naglilinis kaya ang sala ay puno ng mga basura. Ang basurahan ay umaapaw pero walang nagtatapon. Ang amoy ng pansit canton ang naging pabango ng aming kondo. At ang tunay na pagdurusa para sa kanila ay dumarating tuwing 7:30 ng gabi kapag gutom na sila. May kakatok na delivery rider at lalabas ako para kunin ang pagkain. Kadalasang mga pagkain katakam-takam. Juicy na steak, seafood, pizza o mainit na sabaw. Ang amoy ay kumakalat sa buong bahay, tinotorture ang pang-amoy ng 3 kumakain ng pansit canton sa kusina. Rinig ko ang paglunok nila ng laway at ramdam ko ang inggit at galit sa kanilang mga mata habang kalmado akong pumapasok sa kwarto at nilak ang pinto. Hindi ito paghihiganti. Nabubuhay lang ako para sa sarili ko. Pero para sa kanila, isa itong matinding insulto.
Ang gutom literal at makahulugan ay unti-unting pumupunit sa kanilang mga maskara. Ang kanilang ipinagmamalaking alta sosyedad na pamumuhay ay naging isang katawa-tawang palabas. At ang taong nasa bingit ng gutom at kahirapan ay gagawin ang lahat kahit ang pinakamababang paraan para mabuhay. Alam kong hindi magtatagal ang aking kapayapaan. Ang pagkakaiba ng buhay ko at buhay nila ay lalong naging malinaw. Habang ako ay lalong gumaganda at sumisigla dahil may oras na akong alagaan ang sarili ko, sila naman ay lalong pumapangit. Si Lourdes ay pumayat at laging nakasimangot. Si Mika dahil wala ng pambili ay dumalang na ang live selling. Hindi na kayang itago ng mga luma niyang damit ang kanyang kapaguran. Pero ang pinakanagbago ay si Jericho, ang lalaking minsan kong minahal. Ang dating malinis at presentable ngayon ay mukha ng kahabag-habag. Pumayat, hindi na nag-aahit at ang mga damit pang opisina ay lukot-lukot na. Ang pressure na buhayin ang pamilyang sanay sa luho at ang kahihiyang nararamdaman niya sa tuwing nakikita ako ay nagpabago sa kanya. Naging isang taong puno ng inis at desperasyon. Alam kong ang ugali ni Jericho, lalo na ang kanyang napakataas na pride, ay hindi ito matatagalan. Gagawa at gagawa siya ng paraan para mabawi ang sa tingin niya ay nawala sa kanya ang kontrol bilang asawa. At hindi ako nagkamali. Isang gabi pag-uwi ko, may napansin akong kakaiba. Sa aking smart door lock may record ng ilang beses na pagtatangkang buksan ito gamit ang maling passcode. Nangyari ito bandang tanghali habang nasa opisina ako. Kinabahan ako. 3 lang sila sa bahay at imposible namang gawin ito ni Lourdes o Mika. Kung gayon, si Jericho lang ang may gawa nito. Tinangka niyang pasukin ang kwarto ko. Pero bakit? Para halughugin ang mga gamit ko o para maghanap ng mahalagang bagay? Isang malamig na ideya ang pumasok sa isip ko. Mayroon akong maliit na safe sa loob ng kwarto. Bukod sa ilang alahas, nandoon ang mga mahahalagang dokumento, lalo na ang mga confidential na company files at kontrata na inuuwi ko para tapusin. Kung ang mga dokumentong iyon ay mailabas o gamitin para i-blackmail ako, malaking problema ito. Hindi ko ito maaaring palampasin. Ang taong desperado ay kayang gumawa ng hindi inaasahan. Agad akong nag-order online ng isang maliit na spy camera na madaling itago at direktang kumukonekta sa cellphone. Kinabukasan, pagkatanggap ko nito, maingat ko itong inilagay sa isang sulok ng aking bookshelf. Ang view ng camera ay sakop ang buong kwarto, lalo na ang pinto at ang safe. Naglagay ako ng patibong at hinihintay na lang na mahulog ang biktima. Hindi ako naghintay ng matagal. Makalipas ang 2 araw, Sabado ng gabi, sinabi ko sa kanilang lahat na may dinner at movie date ako kasama ang isang kaibigan at may late ako ng uwi. Isang perpektong dahilan. Umalis ako ng kondo pero hindi ako lumayo. Pumarada ako sa isang kalapit na coffee shop, umorder at binuksan ang koneksyon ng camera sa aking cellphone. Sa screen nakita ko ang aking tahimik na kwarto. Nagtiyaga akong maghintay. Pagpatak ng 10 PM nagsimula ang palabas. Lumitaw sa screen ang pinto ng kwarto ko. Maya-maya gumalaw ang doorknob. May narinig akong kaluskos. Si Jericho sinusubukang buksan ang pinto gamit ang kung ano. Pinigilan ko ang aking hininga. Sa isang sulok ng isip ko, umaasa pa rin akong mali ako na hindi ganoon kababa ang lalaking minahal ko. Pero ang pag-asang iyon ay nadurog. Matapos mabigong buksan ang smart lock, sumuko si Jericho. Pero hindi siya umalis. Bumalik siya na may dalang pliers at screwdriver. Balak niyang sirain ang pinto. Nanlamig ako. Ang natitirang pagtingin ko sa kanya bilang asawa ay tuluyan ng naglaho. Ang lalaki sa screen ay hindi na si Jericho na kilala ko. Isa siyang magnanakaw. Pero marahil ay naisip niyang maingay kung sisirain niya ang pinto, kaya tumigil ulit siya. Naglakad-lakad siya sa hallway, mukhang naiinis. Tapos bigla siyang tumigil at tumingala sa itaas ng pinto. May naalala siya. Dati nagtago kami ng spare key sa ibabaw ng shoe cabinet sa labas para sa emergency. Nakalimutan ko na iyon. Lumabas si Jericho at bumalik na dala ang susi. Ang smart lock ko ay may feature na pwedeng buksan ng susi. Pagkakamali ko, gamit ang nanginginig na kamay, ipinasok ni Jericho ang susi. Click, bumukas ang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok at isinara ang pinto. Ang target niya ay malinaw. Hindi niya ginalaw ang mga gamit ko. Dumiretso siya sa aking safe. Sinubukan niya ang mga pamilyar na kombinasyon, birthday ko, birthday niya, anniversary namin. Pero matagal ko nang pinalitan ang password. Matapos ang ilang maling pagtatangka, tumunog ang alarm ng safe at pansamantala itong nag-lock. Sa galit, sinipa ni Jericho ang safe. Tumingin siya sa paligid at ang mata niya ay napako sa aking briefcase sa ibabaw ng mesa. Iyon ang gusto niya. Balak niyang nakawin ang mga company files para i-blackmail ako. Tama na. Hindi ko na kayang panoorin lang. Sinesave ko ang video, isinara ang phone at nag-drive pa uwi. Parang pusa, tahimik akong pumasok sa kondo.
Ang TV sa sala ay malakas pa rin at si Lourdes at Mika ay abala walang kamalay-malay sa ginagawa ni Jericho. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng kwarto ko at bigla itong binuksan. Anong ginagawa mo dito? Nagulat si Jericho at nabitawan ang mga dokumentong hawak niya. Lumingon siya at nang makita ako, namutla siya na parang papel. Babe, paano? Bakit ka nandito? Nautal siya. Kung hindi ako dumating ninakaw mo na sana ang lahat ng to. No, itinuro ko ang mga papel sa sahig. Anong balak mo? Nakawin ang company secrets para mangikil sa akin. Alam mo bang krimen yan? Hindi. Hindi yan ang iniisip mo. May hinahanap lang ako, pilit niyang paliwanag. Alam mo bang krimen yan? Hindi. Hindi yan ang iniisip mo. May hinahanap lang ako, pilit niyang paliwanag, pero ang nanginginig niyang boses ang naglalaglag sa kanya. May hinahanap, ngumisi ako. Nang may paghamak, huwag ka nang umarte, Jericho. Nakita ko ang lahat. Itinaas ko ang aking cellphone at pinlay ang video na ni-record ko. Ang pagtatangka niyang buksan ang pinto, ang paggamit ng susi, ang pagbukas sa safe hanggang sa paghalungkat sa mga dokumento ko. Bawat eksena, bawat tunog ay malinaw. Ang mukha ni Jericho ay nagbago mula puti hanggang abo. Nakatulala siya sa screen. Nanginginig ang buong katawan. Ang huli niyang maskara ng pride ay napunit at ang natira ay ang hubad na katotohanan ng isang lalaking hindi lang palamunin kundi isa ring magnanakaw. Napaluhod siya, tumingin sa akin na may takot at pagsusumamo. Gamit ang ebidensyang ito, pwede kitang isumbong sa pulis ngayon din, sabi ko sa isang malamig na boses. Makakasuhan ka ng trespassing at attempted theft. Ilang taon kaya ang kulong mo? Huwag, Andrea. Pakiusap. Huwag sa pulis. Nagkamali ako. Nawala ako sa sarili ko. Patawarin mo na ko, please. Gumapang siya at sinubukang yakapin ang mga binti ko. Umatras ako. Habang tinitingnan ko ang lalaking nakaluhod sa aking paanan, wala na akong naramdamang pagmamahal o awa. Tanging pandidiri. Ang aming pagsasama ay tuluyan nang natapos sa sandaling iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, lalong naging suffocating ang hangin sa bahay. Ang mayabang na si Jericho ay naging isang tahimik na anino. Maaga siyang umaalis at gabi na umuuwi para iwasan ako. Ang takot na maisumbong sa pulis at ang matinding kahihiyan ay tuluyang dumurog sa kanyang ego. Si Lourdes at Mika, matapos marinig ang kwento mula kay Jericho, ay nanahimik na rin. Hindi na nila ako sinusubukan. Ang kanilang katahimikan ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Takot na baka ituloy ko ang banta ko at ipakulong ang kanilang anak at kapatid. Pwede ko nang tapusin ang lahat noon. Pero hindi ko ginawa. Hindi dahil sa awa. Gusto kong dahan-dahan nilang matikman ang bunga ng kanilang katangahan at kasakiman. Gusto kong sila mismo ang gumuho sa loob ng mundong binuo nila. At ang pagkakataon ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. May regular na amigas gathering si Lourdes. Isang grupo ng mga retiradong misis na nagsisimba, nagta-travel at syempre nagpapayabangan tungkol sa kanilang mga anak. Dati noong ako pa ang ATM ng pamilya, si Lourdes ang bida. Ipinagmamalaki niya ang kanyang successful na anak, ang malaki kumita na manugang at ang marangyang buhay sa BGC. Palagi siyang kinaiinggitan. Ngunit ngayong wala na ang pera, wala na siyang maipagmalaki. Ang kahirapan ay bakas na sa kanyang mukha at pananamit. Sa isang pagtitipon, marahil ay dahil sa udyok ng mga kaibigan o dahil sa natitirang pride, nagbitaw si Lourdes ng isang malaking kasinungalingan. Narinig ko ang usapan nila sa telepono. Naku, yung manugang ko busy lang sa isang malaking project kaya medyo cold sa amin. Pero mabait pa rin yun sa akin. O sige, para maniwala kayo. Sa darating na linggo pumunta kayong lahat dito sa bahay. Magpapaparty ako, isang seafood feast. Magaling magluto, yung manugang ko ipagluluto niya kayo. Basta pumunta kayo. Pagkababa ng telepono, bumuntong hininga siya. Alam kong isang malaking sugal ang ginawa niya. Naniniwala siyang kahit gaano ako kagalit, hindi ko sisirain ang kanyang reputasyon sa harap ng mga kaibigan niya. Umaasa siyang para sa kapakanan ng pamilya, susuko ako at gagastos para sa party. Iyon ang kanyang plano. Isang maling-maling plano. Kinabukasan nagsimula siyang magparinig. Andrea, may mga bisita tayo sa linggo. Mga kaibigan ko. Para mapakita natin na maayos ang pamilya natin. Nilingon niya si Jericho. Sabihan mo yang asawa mo na maghanda. Ayokong mapahiya sa mga kaibigan ko. Yumuko lang si Jericho. Nagbingi-bingihan pa rin ako. Dahil sa katahimikan ko, nainip si Lourdes pero naniniwala pa rin siyang kikilos ako. Biyernes pumasok ako sa trabaho. Pag-uwi dumiretso ako sa kwarto. Sabado ng umaga habang nag-aabang silang tatlo, lumabas ako ng kwarto, dala ang isang maliit na maleta. Saan ka pupunta? Gulat na tanong ni Jericho. Magbabakasyon.
Masyado ng stressful ang trabaho, kailangan kong magpahinga. Sagot ko at hila-hila ang maleta papuntang pinto. Bago ako lumabas, lumingon ako. Enjoy your weekend. Vlog isinara ko ang pinto at naiwan ang tatlong tulalang mukha. Hindi sila makapaniwala. Umalis ako. Binalewala ko ang party ng biyenan ko, binalewala ko ang reputasyon ng pamilya. Nag-drive ako papunta sa isang resort sa Tagaytay at binigyan ang sarili ko ng 2 araw na pahinga. Pinatay ko ang cellphone ko, nag-swimming at nagbasa ng libro. Samantala sa bahay parang may lindol. Hindi mapakali si Lourdes. Tawag siya ng tawag pero hindi ako makonta. Ang walang hiya tinutuon niya. Paano na to? Bukas na darating ang mga bisita, nagwawala siya. Nag-aalala na rin si Jericho at Mika. Mai-cancel mo na lang, sabi ni Mika. Paano ko ika-cancel? Ang dami ko nang sinabi sa kanila. Anong mukha ang ihaharap ko, sigaw ni Lourdes. Na-corner sila. Walang pera at wala ako. Hindi nila kayang maghanda ng seafood feast. Pero dahil sa hiya, hindi rin nila makancel. Sa huli, gumawa sila ng desperadong desisyon. Pinagkakasya nila ang natitirang pera, bumili ng kaunting baboy at gulay at nagluto ng ilang simpleng putahe. Linggo dumating ang mga kaibigan ni Lourdes. Mga sosyalera na kabihis at mababango. Pumasok sila sa kondo na puno ng pag-asam. Pero ang sumalubong sa kanila ay isang awkward na katahimikan at ilang putahe sa mesa. Nasaan ang manugang mo, tanong ng isa. Pilit na ngumiti si Lourdes. Ay may biglaang emergency sa opisina. Pero hindi nagtagal ang kanyang kasinungalingan. Ang pagkain ay walang lasa at kaunti. Ang mga bisita ay pilit na kumain. Nagsimula na ang bulungan. Akala ko ba seafood feast? Bakit lechon kawali lang? Mukhang may problema talaga sila. Tingnan mo ang itsura ni Lourdes. Ang yabang kasi. Ayan ang napala. Narinig lahat ni Lourdes. Namula at namutla ang kanyang mukha. Ang dating inggit ay napalitan ng awa at pangungutya. Isang matinding psychological torture. Gusto na niyang magtago sa ilalim ng lupa. Mabilis na natapos ang party. Umalis ang mga bisita na dismayado. Pagkaalis ng huling bisita, hindi na nakayanan ni Lourdes. Napaupo siya at napahagulgol. Isang iyak ng kahihiyan, galit at kawalan ng pag-asa. Ang peking reputasyon na kanyang iningatan ay winasak ng isang kilos kulang ang pagbaliwala. Ang kahihiyan ay naging galit. Hindi na siya nagsisigaw. Sa halip, isang nakakatakot na katahimikan ang namayani. Nagkukulong siya sa kwarto at tinitingnan ako ng masama. Alam kong ang katahimikang ito ay ang kalma bago ang isang mas malaking bagyo. Ang taong nawalan na ng lahat, pera at dignidad, ay kayang gumawa ng hindi inaasahan. Ganoon din si Jericho at Mika. Dahil sa kahirapan at kahihiyan, nawala na ang natitirang katinuan nila. Itinuring nila akong dahilan ng lahat ng kanilang pagdurusa. Naniwala silang kapag napasuko nila ako at nakuha ang pera ko, babalik ang lahat sa dati. Isang mapanganib na ilusyon. At nagpasya silang gamitin ang huling paraan. Ang paraan ng mga talunan dahas. Noong gabing iyon, pagpasok ko sa bahay, may naramdaman akong mali. Ang hangin ay sobrang bigat. Si Jericho, Lourdes at Mika ay nakaupo sa sala na parang hinihintay ako. Tumayo si Jericho at hinarangan ang daan ko. Mag-usap tayo. Sabi niya, wala na tayong dapat pag-usapan. Sinubukan ko siyang lagpasan. Hindi ka aalis. Tatapusin natin to ngayon. Tatapusin. Anong tatapusin? Ang pera, sumigaw si Mika mula sa likod. Ate, ibalik mo na ang pera namin. Kung tao ka, paano mo to magagawa sa pamilya ng asawa mo? Oo nga, sabi ni Lourdes. May pera ka, pero tinitiis mong makita ang biyenan mo, hipag mo, at asawa mo na kumakain ng pansit canton. Anong klase kang asawa at manugang? Ibigay mo sa amin ang credit card at bank books mo. Ito ang kanilang plano. Gagamitin nila ang kanilang bilang para pilitin akong ibigay ang aking yaman. Tiningnan ko sila, mga mukhang puno ng kasakiman. Isang malaking paghamak ang naramdaman ko. Nananaginip ba kayo? Ngumisi ako. Pera ko to. Pinaghirapan ko. Bakit ko ibibigay sa inyo? Anong karapatan ninyo? Bilang asawa mo, sigaw ni Jericho na mumula sa galit. Asawa mo ko. Ang pera mo ay pera ko rin. Obligasyon mong alagaan ang nanay ko at kapatid ko. Obligasyon, tanong ko. Nasaan ang obligasyon mo bilang asawa, anak at kuya? Anong ginawa mo para sa pamilyang to bukod sa paggastos ng pera ko? Ipinagtanggol mo ba ko kahit minsan? Pinagsabihan mo ba ang kapatid mo na magtrabaho? Wala kang karapatang magsalita ng obligasyon. Ang mga salita ko ay tumusok sa kanyang nasaktang ego. Hindi siya makasagot. Nang matalo sa argumento, lalo siyang nagwala. Manahimik ka. Huwag mo nang kausapin yan, udyok ni Lourdes. Kung ayaw ibigay, agawin nyo.
Sa udyok ng ina na wala sa sarili si Jericho, sumugod siya sa akin, ang mga mata ay nanlilisik. Akin na ang card, ayoko umatras ako. Ayaw mo ha, itinaas ni Jericho ang kanyang kamay. Ang kamay na dati kong hinahawakan ng may pagmamahal ay handa na ngayong dumapo sa aking mukha. Sa sandali bago ito sa bulsa ng aking coat, ang kamera ay nakatutok sa kanila. Ang kamay ni Jericho ay huminto sa ere. Dahil nagsalita ako sa isang boses na nakapagtatakang kalmado. Sige, sampalin mo ko. Sampalin mo ko. Para sama-sama tayong magkita sa korte. Nakarecord ang lahat ng ito. Nanigas ang kamay ni Jericho. Natulala siya. Si Lourdes at Mika ay natigilan din. Nakita nila ang maliit na pulang ilaw na kumikislap mula sa bulsa ko. Naintindihan nilang talo na sila. Tinitigan ko si Jericho. Lumapit ako sa mesa, binuksan ang drawer at kinuha ang isang folder ng dokumento na matagal ko nang inihanda. Inihagis ko ito sa harap niya. Jericho, maghiwalay na tayo. Ang divorce papers ay nakalatag sa mesa. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, natauhan si Jericho. Pero sa halip na takot o pagsisisi, isang ngisi ng kayabangan ang nasa mukha niya. Kinuha niya ang mga papel, pinunit at ibinato sa akin. Hiwalay. Sino ka? Para humingi ng hiwalay? Sabi niya, gusto mong umalis. Sige. Mag-empake ka at lumayas ka sa bahay na to. Ngayon din. Walang-wala. Nakalimutan mo na ba? Bahay ko to. Ako ang nagpatira sa iyo dito. Wala kang pag-aari dito. Naging kampante rin si Lourdes. At Mika, tama, lumayas ka. Ang gulo mo, ayaw namin ng bastos na manugang. Pinulot ko ang napunit na papel at inilagay sa aking bag. Pagkatapos binuksan ko ulit ang bag ko. Hindi para kumuha ng damit kundi para kunin ang isang makapal na folder na may pulang cover. Inilapag ko ito sa mesa. Ano na naman yan, tanong ni Jericho. Hindi ka ba marunong magbasa, sagot ko. Buksan mo at tingnan mo. Si Lourdes sa kanyang pagkausyoso ang unang dumampot nito. Nang mabasa niya ang mga salitang Condominium Certificate of Title, sa cover nagbago ang kanyang mukha. Nanginginig niyang binuklat ang mga pahina. Ang pahinang naglalaman ng impormasyon ng may-ari. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ann. Andrea. Bakit pangalan mo ang nakalagay dito? Narinig ito ni Jericho at parang tinamaan ng kidlat. Inagaw niya ang titulo. Tinitigan niya ang malinaw na nakasulat na pangalan, Andrea S. CRZ. Sa ilalim ang aking birthday, ang lahat ng impormasyon ko. At ang petsa ng pagbili, 3 taon na ang nakalipas bago pa kami ikasal. Sa sandaling iyon gumuho ang mundo ni Jericho. Ang multimilyong BGC condo na ipinagmamalaki niya ay hindi pala inuupahan. Pag-aari ko ito. Exclusive property ko na nakuha bago pa siya pumasok sa buhay ko. Siya, ang kanyang ina at kapatid ay mga palamunin lang pala sa bahay ng taong pinakakinamumuhian nila. Hindi. Imposible. Bulong ni Jericho. Sinabi mong corporate lease to. Nagsinungaling ako, sagot ko. Nagsinungaling ako para hindi ka ma-insecure. Para protektahan ang pride mo. Akala ko dahil doon mas mamahalin mo ko, pero nagkamali ako. Lalo lang kayong naging sakim at mayabang. Namuhay kayo na parang hari sa bahay ko, ginastos ang pera ko at sa huli sinubukan niyo pang palayasin ang may-ari. Nakakatawa, di ba? Ang mukha ni Jericho ay nagbago mula sa gulat sa pamumutla hanggang sa kulay abo. Napakapit siya sa upuan para hindi matumba. Ang lahat ng ilusyon niya bilang ulo ng tahanan ay winasak ng isang pirasong papel. Kung ganon, nanginginig na sabi ni Lourdes. Kung ganon ibig sabihin. Oo, nilingon ko siya. Ibig sabihin kayo ang dapat lumayas sa bahay na to. Ang revelasyon ay sobrang bigat kaya't natigilan silang lahat. Ang kayabangan nila kanina ay napalitan ng purong takot. Binigyan ko sila ng huling utos. Bibigyan ko kayo ng 24 oras, malamig kong sabi. Sa loob ng 20 oras, ligpitin nyo ang lahat ng gamit nyo at umalis kayo. Bukas 8 PM kung nandito pa kayo, tatawag na ko ng pulis. Isasampa ko ang kasong trespassing. Pagkasabi nito, pumasok ako sa aking kwarto at nilak ang pinto. Kailangan ko ng espasyo. Tapos na ang giyera. Pagod na pagod ako, pero sa loob-loob ko, isang malaking gaan ng loob ang naramdaman ko. Kinabukasan pumasok ako sa trabaho. Pag-alis ko may mga kahon na sa sala. Nagsisimula na silang mag-impake. Sa opisina hindi ako makapag-concentrate. Medyo komplikado ang nararamdaman ko. Kahit papaano naging pamilya ko sila. Pero sa tuwing lumalambot ang puso ko, naaalala ko ang mga tinik ng isda, ang kamay na handang manampal at ang mga mukha nilang sakim. 8 PM umuwi ako.
Bukas ang ilaw at nandoon pa sila. Ang sala ay puno ng mga kahon at maleta. Halos tapos na silang mag-impake. Pagkakita sa akin nagbago ang ugali ni Lourdes. Umiiyak siyang lumapit. Andrea anak, patawarin mo na ko. Nagkamali ako. Pamilya pa rin tayo, di ba? Saan kami pupunta, humagulgol siya. Lumapit din si Mika. Ate, sorry po. Hindi na po ako magiging pasaway. Dito na lang po kami. At si Jericho. Ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Lumuhod siya sa harap ko. Andrea, mahal, nagkamali ako. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Huwag tayong maghiwalay. Magbabago ako. Isang perpektong palabas. Pagsisisi, luha, pagsusumamo. Kung ito ay isang buwan na ang nakalipas, baka naawa pa ako. Pero ngayon hindi na. Alam ko na ang tunay nilang kulay. Ang pagsisising ito ay hindi totoo kundi dahil sa takot na mawalan ng tirahan at pera. Huli na ang lahat, sabi ko. Binigyan ko kayo ng 3 taon. Sinayang niyo. Tapos na ang oras. Nang makita nilang hindi ako matinag natapos ang palabas, ang pagsusumamo ay naging galit. Ahas ka, sigaw ni Lourdes. Isinusumpa ko, hindi ka magiging masaya. Wala kang puso, iyak ni Mika. Hindi kami aalis. Kung ganun, sabi ko at kinuha ang phone. Tinawagan ko ang building administration. Hello admin, dito sa 2504. May mga trespassers po sa unit ko, ayaw umalis. Pwede po bang magpadala ng security? Sa loob ng 5 minuto dumating ang security. Ma'am Andrea, anong problema? Hello. Yung 3 yan, itinuro ko sila. Hindi ko sila pamilya. Ayaw nilang umalis. Sinabihan sila ng security na umalis. Nang magmatigas si Lourdes at humiga sa sahig, binuhat siya ng 2 guwardiya palabas. Sumunod si Mika at panghuli si Jericho. Magsisisi ka, Andrea, sabi niya. Ikaw ang dapat magsisi, sagot ko. Kinuha niya ang mga huling gamit at umalis. Nang sumara ang pinto, isang malaking kapayapaan ang naramdaman ko. Tumayo ako sa gitna ng ngayong tahimik na sala at huminga ng malalim. Ang amoy ng kalayaan. Napakatamis. Matapos mapalayas, gumuho ang mundo ng pamilya Santos. Walang matirhan, kinamuhian sila ng mga kamag-anak na dati nilang ipinagmamalaki. Napilitan silang umupa ng isang maliit at sira-sirang kwarto sa isang squatters area. Ang biglaang pagbabago ay nagpalabas ng lahat ng samaan nila ng loob. Nagsimula silang magsisihan at magsakitan. Unang bumigay si Lourdes. Ang lahat ng galit ay ibinuhos niya kay Jericho, na tinawag niyang inutil at walang kwenta. Araw-araw silang nag-aaway. Si Jericho, na nawalan na ng lahat, ay nagsimulang lumaban. Kung hindi dahil sa inyo ni Mika, hindi sana tayo aabot sa ganito, sigaw niya. Ang away ng mag-ina ay naging pisikalan. Si Mika, na nawalan ng marangyang buhay, ay naging iritable. Hindi siya nagtatrabaho, nakahiga lang at nagrereklamo. Isang araw nang mahuli siya ni Jericho na umorder na naman online, sinampal niya ito. Nagwala si Lourdes. Ang pamilyang dati nagtutulungan sa panlalamang ay ngayon ay nagpapatayan na. Sila mismo ang sumisira sa kanilang sarili. Sa araw ng aming annulment hearing, pumasok ako sa korte na may kapayapaan sa puso. Sa kabilang panig, si Jericho ay mukhang mas matanda at pagod. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng galit. Ang kanilang taktika sa korte ay kasuklam-suklam. Inakusahan nila ako ng pangangaliwa. Bankunto, katakmang malaasala. Gumamit sila ng mga litrato ko kasama ang mga kliyente para palabasin na mayroon akong ibang lalaki. Humihingi sila ng malaking danyos. Ngunit kalmado lang ako. Ang aking abogado ay confident na tumayo. Una, ipinakita niya ang titulo ng kondo na nagpapatunay na ito ay aking exclusive property. Pangalawa, pinabulaanan niya ang lahat ng akusasyon ng pangangaliwa. At panghuli, ang alas. Ipinakita niya ang video noong gabing tinangka akong saktan ni Jericho. Nang ipalabas ang video sa malaking screen, na tahimik ang buong korte. Namutla si Jericho at ang kanyang abogado. Si Lourdes at Mika sa likod ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay nabisto. Mabilis ang naging desisyon ng korte. Ang aming kasal ay pinawalang bisa. Lahat ng hiling ni Jericho ay ibinasura. At siya pa ang pinagbayad ng lahat ng gastos sa kaso. Paglabas ko ng korte, nakita ko si Jericho na nakaupo tulala. Hindi lang siya umalis na walang dala, may utang pa siya. Ito ang kabayaran sa kanyang kasinungalingan at karahasan. Hindi na ako lumingon pa. Ang pagkatalo sa korte ang huling dagok na tuluyang nagpabagsak sa kanila. Nawalan ng trabaho si Jericho at napilitang maging delivery rider. Si Lourdes ay na-stroke at naging bedridden. Si Jericho ang nag-alaga sa kanya, nagpapakain, nagpapaligo, nagpapalit ng diaper, mga gawaing dati niyang minamaliit. Sa hirap ng buhay at kahihiyan, mabilis siyang tumanda.
Hindi nagtagal na matay si Lourdes sa kanilang masikip na kwarto. Si Mika naman ay napasama sa masamang barkada at nalubog sa utang. Ang karma ay dumating sa kanila ng dahan-dahan ngunit walang awa. Bawat isa ay nakatanggap ng kanilang katapusan, isang katapusan na sila mismo ang gumawa. Narinig ko ang mga kwentong ito mula sa isang dating katrabaho. Wala akong naramdamang tuwa. Tanging kapayapaan. Tapos na ang lahat. Pagkatapos ng lahat, pakiramdam ko ay muli akong isinilang. Ibinenta ko ang kondo na puno ng masamang alaala at bumili ng isang mas maliit pero making mga magulang. Ang buhay ko ngayon ay payapa at masaya. Mas maganda ako, mas may kumpiyansa at mas mayaman sa material at espiritual na aspeto. Naintindihan ko na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kanyang isinakripisyo kundi sa kung gaano niya pinapahalagahan ang kanyang sarili. Hindi ako nagmadaling maghanap ng bagong pag-ibig. Ngunit naniniwala ako na darating din ang tamang tao, isang taong mamahalin ako kung sino ako rerespetuhin ang aking mga pangarap at kasama kong bubuo ng isang kinabukasan na nakabase sa respeto at pagkakapantay-pantay. Habang nakatayo ako sa balcony ng aking penthouse, pinapanood ang mga ilaw ng siyudad na pangiti ako. Mula sa abo ng isang bigong pagsasama, muli akong bumangon, mas matatag, mas maningning. Ang nakaraan ay isang mamahaling leksyon, at ang hinaharap ay isang blankong papel kung saan ako ang susulat ng pinakamasayang mga kabanata.